Agarang patapusin ang digmaan laban sa Ukraine at tutulong ang mga pandigdigang leader kay Vladimir Putin dahil nagdudulot ito ng malaking pinsala hindi lang sa Russia at Ukraine kundi pati sa mga kalapit bansa. Sa ganitong panawagan ngayong araw, Hulyo 25, si Pangulong Kasim-Jomart Tokayev ng Kazakhstan ay nanawagan kay Vladimir Putin, ang diktador ng Russia. Diretsa niyang sinabi kay Vladimir Putin na kailangan kahit papaano ay ipahinto muna ang digmaan. Nakakalungkot, maraming kabataan na namamatay. Ito ang ating gene pool. Ng mga mamamayan ng Russia at Ukraine. At lahat na ito ay kailangan itigil dahil Bukod pa dyan, si Tokayev bilang leader ng isang bansang miyembro ng Organisasyon ng Kasunduan sa Sama-samang Seguridad ay nagsabi pa nga na ang kalikasan ng digmaang ito ayon sa kanya ay hindi lubos na naunawaan ng marami kabilang na kami. Ibig sabihin, malinaw na sinabi ni Tokayev na walang nakakaintindi kung bakit sinimulan ni Vladimir Putin ang digmaan. Samantala, kagabi naglunsad ang Ukraine ng isa sa pinakamalalaking drone attack laban sa Russia kamakailan. Mula sa bodega ng Walbery sa Yekaterinburg sa likod ng Ural hanggang sa mga barko sa dagat Caspian na nagdadala ng mga kargamentong militar sa pagitan ng Iran at ng Russia. At hanggang sa mga barko sa dagat Caspian na nagdadala ng mga kargamentong militar sa pagitan ng Iran at ng Russian Federation. Ito ang mahalagang maintindihan. Ang panawagan ni Tokayev at ang mga pag-atake ng Ukraine sa Russia ay direktang magkaugnay. Dahil ang mga drone ng Ukraine ay hindi lang napapahirap sa Russia, kundi pinatigil din nila ang operasyon ng oil port sa Novorossiysk sa Dagat Itim kung saan dumadaan ng lanis, kabilang na ang mula sa Kazakhstan. At kaya ngayon, nasa interes niya na rin na pigain ng husto si Vladimir Putin para mapatigil ang digmaan. Kung hindi, malulugi ang Kazakhstan. Sa madaling salita, himayin natin ito isa-isa. Ako si Alexei Pechi. Bago magsimula ang episode, hinihiling kong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. Malapit na tayong umabot sa 300,000 subscriber. Araw-araw naming sinusuri ang lahat ng balita dito, kaya hindi kayo magsisisi sa pag-subscribe. Maraming salamat po. Kaya sisimulan ko sa pahayag ni Kasim-Jomart Tokayev dahil ang kanyang mga salita ay parang isang matinding sampal sa walang hiya na muka ni Vladimir Putin. Ang Kazakhstan ay formal na kaalyado ng Russia sa ilalim ng CSTO at pangunahing kasosyo sa Eurasian Union. Noon, mayabang na inisip ni Vladimir Putin na ang Kazakhstan ay isang vassal ng Russia at tinatawag na likod bahay nito. Sa isang forum, halos pinayuhan ng presidente ng Kazakhstan si Vladimir Putin na itigil ang digmaan sa Ukraine sa harap ng mga kamera. Kailangan niya itong gawin kaagad dahil nilulubog na ng kalbong siraulong iyon ang reyon, hindi lang ang sarili niya. Ilalahad ko ang pahayag ni Tokayev. Kailangang itigil ang lahat ng ito dahil sa aking matibay na paniniwala ang mga nangyayari ay pabor at nagbibigay saya sa mga kalaban. Binigyang diin niya na ang Kazakhstan ay laging may paggalang sa mamamayang Ukrainyano. Inulit niya na hindi rin malinaw sa marami, kasama kami, ang tunay na katangian ng sigalot na ito. Nagbigay si Tokayev ng halimbawa at ipinaliwanag kung bakit hindi niya maintindihan ang ugat ng digmaan. Sinabi niya na, halimbawa, ang sigalot sa pagitan ng Azerbaijan at Armenia ay malinaw. Doon, ang mga dahilan ay nakaugat sa kasaysayan at ang digmaan ay para sa bahaging iyon ng reyon. Pero ang mga dahilan ng agresyon ng Rusya laban sa Ukraine, sabi niya, ay hindi malinaw sa akin, gaya rin ng marami sa buong reyon. Matindi ang retorika ng kaalyado. Sinabi niya kay Vladimir Putin na hindi niya maintindihan kung bakit niya sinimulan ang digmaang ito laban sa Ukraine. Mahalagang tandaan na mismong kay Putin, sinabi ito ni Tokayev, alam niyang mahina na ang Rusya kaya wala itong magagawa kahit hindi magustuhan ng Rusya ang pahayag ng presidente ng Kazakhstan. Казахстана не понравится. Bagamat totoo ito, sigurado akong kahit ang karamihan sa mga Ruso ay hindi pa rin maintindihan kung bakit nga ba talaga kailangan ang digmaang ito. Sa huli, iminungkahi ni Tokayev na bumalik sa Pormulang Istanbul na 2.0 sa ilalim ng garantiya ng mga dakilang kapangyarihan tulad ng Estados Unidos ng Amerika. Napansin niya na umano'y nagpakita si Vladimir Putin ng sukdulang diplomatikong kakayahang umangkop sa Alaska. Ibig sabihin medyo nagparaya si Tokayev pero malinaw ang punto, itigil na ang digmaan.
Pero mahalagang tandaan na ang matinding paninindigan ni Kasim-Jomart Tokayev ay may tiyak na dahilan at ito ay hindi bunga ng altruismo o matinding pagmamahal sa Ukraine. Sa kasamaang palad, hindi ganoon. Sa totoo lang, nakakahiya na makipagkita kay Putin. Ako mismo, kahit 100 metro, naiinis na ako makita ang kalbong yon. Ang dahilan ng pahayag nito ni Tokayev ay lubos na makatuwiran at praktikal. Ang totoo niyan, ang mga pag-atake ng Ukraine sa Russia ay tumatama na rin sa bulsa ng Kazakhstan. Noong Hulyo 23, iniulat ng Kagawaran ng Enerhiya ng Kazakhstan na pansamantalang itinigil ng mga otoridad ng bansa ang mga operasyong pangkargamento sa oil terminal ng Caspian Pipeline Consortium sa daungan ng Novorossiysk. Opisyal na dahilan, tiyakin ang kaligtasan ng barko at tripulante na nagtatrabaho sa Dagat Itim dahil hindi kayang tiyakin ng Russia ang kaligtasan ng mga barko sa dauman na ito. Ang totoong dahilan ay ang banta ng mga pag-atake ng drone ng Ukraine na noong nakaraang linggo ay umatake sa mahigit 100 tanker sa katubigan ng Dagat Itim at Dagat Azov. Dahil dito, nawalan ng kakayahan ang mga Ruso na makipagkalakalan sa Dagat Itim. Noong Hulyo 24, pinatigil ng Rusya ang paglalayag ng mga barko sa buong Dagat Itim dahil hindi nila kayang depensahan laban sa mga pag-atake ng Ukraine. Ngayon, natatakot na lang ang mga tanker na dumaong sa mga pantalan ng terminal ng Caspian Pipeline Consortium sa Novorossiysk. Umabot na sa puntong ngayong araw, opisyal na hinili ng Estados Unidos ng Amerika sa Ukraine na itigil ang pag-atake sa mga hindi Rusong barko sa Dagat Itim matapos tamaan ng pag-atake ang isang tanker na inupahan ng kumpanyang Amerikano na Chevron. Ngayong linggo, nakipakita ang punong direktor ng Chevron na si Mick Vert sa mga kinatawan ng administrasyon ni Trump para talakayin ang panganib sa mga ari-arian ng kumpanya sa Kazakhstan. Ang dahilan ay ang kamakailang pag-atake ng mga Ukrainian drone sa 4 na tanker malapit sa Novorossiysk, kabilang ang isang barkong inupahan ng Chevron. Paalala ko lang, ang Novorossiysk ang huling destinasyon ng Caspian Pipeline Consortium kung saan dinadala ang langis mula Kazakhstan. At ang kumpanyang Chevron ay may-ari ng 15% ng pipeline na ito, pati na rin ng 50% ng isa sa pinakamalalaking oil field sa Kazakhstan, ang Tengiz. At pagkatapos ng pag-atake, bahagyang nilimitahan ng operasyon ng pipeline kaya napilitan ng Kazakhstan na bawasan ang produksyon ng langis. Kinailangan ng bawasan ang produksyon ng langis dahil sa kakulangan ng kapasidad para sa pag-iimbak nito. Ibig sabihin, wala nang mapaglalagyan sa loob ng Kazakhstan. Dahil hindi kayang magbomba ng pipeline sa daungan ng Novorossiysk ng malaking dami ng langis, napilitan ng Kazakhstan na bawasan ang produksyon ng langis. At ngayon, sa ganitong sitwasyon, hinihiling ng mga Amerikano sa Ukraine na huwag atakihin ang Novorossiysk para makapagpatuloy ang Kazakhstan na kumita ng pera habang may digmaan. Inanunsyo ng Ministeryo ng Enerhiya ng Kazakhstan na nilimitahan na nila ang produksyon ng langis para hindi mapuno ang mga imbakan. Uulitin ko, walang mapaglalagyan ng langis na ito dahil sarado ang daungan ng mga Ruso. Ganito ang sitwasyon. Pinapatigil ng mga Ukrainian drone ang daungan ng langis ng Russia at pati ang ekonomiya ng Kazakhstan ay naapektuhan na rin dito. Kaya naman biglang naging aktibo sa kapayapaan si Kasim-Jomart Tokayev. Hinihikayat niya si Putin na itigil ang bigmaan, hindi dahil mahal niya ang Ukraine, kundi dahil naapektuhan na ang pera niya. Kitang-kita kung paano tumutugon ang Kremlin. Ngayon, sinabi ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmytro Peskov na ang mga pag-atake sa infrastruktura ng Caspian Pipeline Consortium ay sipiko isang pag-atake hindi lang sa Russia, kundi pati na rin sa Kazakhstan at maging sa Estados Unidos ng Amerika. Dahil ang mga kumpanyang Amerikano ay kabilang din sa mga shareholder ng KTK na ito. Bukod pa rito, iniulat ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia na si Mashka Zakharova na 5 beses nang inatake ng sandatahang lakas ng Ukraine ang infrastruktura ng Caspian Pipeline Consortium. Nanawagan siya sa mundo na agad kondenahin ang Ukraine dahil dito. Ibig sabihin, sinusubukan ng Moscow na gamitin ang langis ng Kazakhstan bilang panggigipit upang udyukan ng Astana at Washington laban sa Ukraine. Ngunit matatag at diretsong tumutugon ang opisyal na Kyiv tungkol dito.
Inaatake ng Ukraine ang Russia. At ang katotohanan na ang Kazakhstan at Estados Unidos ng Amerika ay patuloy pa ring nakikipagtrabaho sa kanya at ang mismong Russia na ito ay hindi kayang bigyan kayo ng anumang seguridad. Yan ay problema ninyo sa kanya, hindi yan problema namin. Uulitin ko, inatake kami ng mabanis na Russia. Bilang tugon, inaatake namin sila at sinisira ang lahat ng paraan nila ng pagkakakitaan. Kung patuloy kayong nagtatrabaho sa kanila, problema nyo na yon. Ayaw nyo bang atakihin ng Ukraine ang Novorossiysk? Oo, walang problema talaga. Pilitin nyo lang ang kalbong diktador na si Putin na itigil na ang digmaang ito. Yun lang. At makakapagpatuloy pa rin kayong magbenta ng langis sa pamamagitan ng Novorossiysk. Hanggang sa oras na yon, pasensya na, ipinagtatanggol lang namin sarili namin. Samantala, patuloy na sinusunog ng mga puwersa ng depensa ng Ukraine ang maruming Russia. Oo, kailangan sabihin. Diretso sa pabrika, sasabog na natin yung buwan. Susunog ang ating PD. Diyos ko, ano to? Anong nangyayari dito? Ang pinaka-epektibong atake ngayong gabi Hulyo 25 ay ang pag-atake hanggang sa dagat Caspian. Unang beses umabot ng ganito kalayo sa mga barko dito ang serbisyo ng seguridad ng Ukraine. Ngayon, kinumpirma ni Zelensky, nakamit ng Ukraine ang magagandang resulta sa pag-atake mula sa malalayong distansya sa mga barkong Ruso sa dagat Caspian. Alam mo, parang gusto ko talagang sabihin, ano bang nagawa doon? Demilitarismo. I-demilitarize ang Ukraine. Sa simula ng digmaan, wala talagang kakayahan ang Ukraine na umatake hanggang doon. Ano mismo ang tinamaan ng mga drone ng SBU sa Caspian Sea? Una, ang oil platform ng Filanovsky Oil Field. Pangalawa, ang barkong pangkargamento na Port Olya 2 at ang cargo vessel na Begi. Mahalaga ito dahil parehong nasa ilalim ng mga internasyonal na parusa ang dalawang barko at ginamit sa pagdadala ng militar para sa digmaan. Pangatlo, ng Rusya at Iran. Ibig sabihin, natatamaan natin ang lohistika ng ugnayan ng Moskva at Tehran kung saan ang Iran ang nagsusuplay ng mga bahagi para sa armas sa Rusya. Pangatlo, ang tinamaan ay isang missile boat ng proyekto 124-18 Molnia, ibig sabihin isang barkong pandigma. Ngayon, tahimik ang pandaigdigang komunidad dahil alam nilang sa ganitong paraan, pinoprotektahan ng Ukraina hindi lang ang sarili kundi pati sila. Dahil sinisira nito ang lohistika sa pagitan ng dalawang bansang terorista, Rusya at Iran. Sunod ay mga pag-atake sa mga likurang lugar. Kumpirmado ni Vladimir Zelensky na kagabi ay tinamaan ang oil refinery sa Tyumen, isang lohistikal na pasilidad sa Yekaterinburg at isang imbakan ng langis at pampadula sa Rostov-on-Don. Bukod pa rito sa Rostov, tinarget ng SBU ang mga sistema ng depensang panghimpapawid at elektronikong pakikidigma, partikular na nawasak ang Zenit na missile complex na Tor-M2, ang Radio Electronic Warfare Complex na Pol-21 at dalawang bodega ng FPV drones. Inatake ng mga drone ngayon ang Ingels at okupadong Luhansk na nagdulot ng sunog sa parehong lugar. Dapat ding bigyang diin ang Yekaterinburg dahil ito rin ay isang simbolikong pag-atake. Ngayong umaga, ika-25 ng Hulyo, muling inatake ng mga drone ang bodega ng marketplace na Wildberries. Sa pagkakataong ito, sa Yekaterinburg sa likod ng kabundukang Ural. Sa lugar, siyempre, naitala ang malawakang sunog. Ito ay bahagi ng patuloy na sistematikong kampanya. At batay sa mga bukas na datos, maaari nang kalkulahin na sa loob ng isang linggo, tinarget ng mga sundalong Ukrainyano ang mga bodega ng Wildberries na may kabuuang sukat na 800 at 2,008 metro kwadrado. Ito ay katumbas ng humigit kumulang 14% ng lahat ng kakayahan sa lohistika ng marketplace na Wildberries sa kasalukuyan. Ang halaga ng naapektuhang mga ari-arian ng Wildberries ay tinatayang aabot sa 60 bilyong rublo.
At narito ang isang mahalagang punto na kailangang sabihin dahil sinusubukan ng propagandang Ruso na ipakita ang mga pag-ataking ito bilang mga atake laban sa mga sibilyan. Bagamat, aaminin ko, wala talaga akong pakialam. Hindi nahihiya ang mga Ruso na umatake sa Ukraine at hindi rin nila ito kinokomento. Gayunpaman, ang tagapagtatag ng Wildberries, $1 na bilyon ariyan na si Tatiana Kim, ay nansusulat tungkol sa mga pag-atake sa mga karaniwang tao. Nagrereklamo ang mga nagbebenta sa Russia tungkol sa mga pag-atake sa mga sibilyang pasilidad at nagsasabing, paano nangyari ito? Wala na kaming pera, bumagsak ang negosyo, paano ko papakainin ang mga anak ko? Pero iba ang realidad. Ang mga pag-ataking ito ay tumatama sa militar na ekonomiya ni Vladimir Putin. Uunahan ko na, sasabihin ko ito. Tulad ng sinabi ko sa Kazakhstan, sasabihin ko rin sa karaniwang Ruso. Ayaw nyo ng mga pag-atake sa mga di umano'y karaniwang tao? Patalsikin si Putin para matigil ang pag-atake at matapos na lahat. Ganito kasi. Ang mga logistics hub na ganitong kalakihan ay mga sentro ng supply. At diretsahang sinabi ni Zelensky na mga inataking sentro ay ginagamit para mag-supply ng mga pyesa para sa drone at kadamitan sa nabigasyon para sa hukbong Ruso. Sa kabilang banda, dapat aminin na ang mga pag-ataking ito ay nilalayong lumika ng lahat ng kondisyon kung saan magpapatuloy ang digmaan. Magiging mas magastos para sa bawat Ruso ang pagpapatuloy ng digmaan sa Ukraine kaysa sa pagtigil ng digmaan na ito. Habang binabanata ng Ukraine ang Russia, tumutulong na rin ang Europa sa sarili nitong paraan na ramdam ng Kremlin. Sa ika-21 pakete ng mga parusa, inaprubahan ng European Union ang mekanismong pumapayag sa mga kasaping bansa na kumpiskahin at ibenta ang krudong langis at iba pang kalakal mula sa mga barko ng Shadow Fleet ng Russia. Ibig sabihin na yan ay hindi na lang basta mahaharang ng mga bansang Europeo ang mga tanker na nagdadala ng langis ng Russia na umiiwas sa price cap, kundi maaari na rin nilang kunin ang kargamento, langis, butil o kahit ano pa yon at ibenta ito. Gusto kong sabihin na pinayagan na ng European Union na pahintuin ng kanilang mga barkong pandigma sa Mediterranean ang mga tanker na ganito. Ang Pransya ay nakahuli na hindi lang isang tanker ng Shadow Fleet at ngayon ay maaari na nilang kumpiskahin ang ganitong barko at diretsong ibenta ang langis na sakay nito. Madaling sabihin, pwede pang kumita mula sa panlilinlang ni Putin at sa pagbebenta ng illegal niyang langis. Magandang balita ito, lalo't may nauna ng ganitong kaso. Ibebenta ng United Kingdom sa auction ang langis mula sa nakumpiskang Russian tanker at ibibigay ang kita sa Ukraine. Ngayon, sistematikong kasangkapan na ito ng European Union. Sa Kremlin, tinatawag nilang ekspropriasyon ng langis gamit ang piratang paraan ang ganitong mga aksyon na nagpapakita kung gaano ito tumatama sa kanilang kita. Pero maging tapat tayo. Ano bang pakialam natin sa sinasabi ng Kremlin? Anong usok galing sa mabangis na latian? Isa pang mahalagang balita mula Europa. Noong umaga ng Hulyo 25, isang Romanian na F-Liebing 6 fighter jet ang pinabagsak ang isang drone na lumabag sa impapawid ng bansa, 10 kilometro sa kanluran ng lungsod ng Sfintujorg sa Danube Delta. Ipinahayag ito ng presidente ng Romania, Nicolae Dan. Ito na rin ang pangalawang insidente sa 2 araw. Noong nakaraang araw, Hulyo 24, isang Romanian F-Liebing, 6 din ang pinabagsak ang isang Russian na drone. Ang Romania, miyembro ng NATO, ay dati nang napasa ng batas na nagpapahintulot na pabagsakin ang mga drone na pumapasok sa teritoryo nito. Pinalakas ng NATO ang pagmamaniman sa impapawid ng bansang ito sa pamamagitan ng paglalagay ng karagdagang mga sistema ng maagang babala. Tinutukoy ang mga Russian drone na habang inaatake ang rehiyon ng Danube sa Ukraine ay lumilipad din sa panig ng Romania. Ang pagpabagsak na ngayon ng Romania sa mga ito ay patunay na ang digmaan ng Russia ay madalas nang sumasagi sa teritoryo ng North Atlantic Alliance. Balikan natin ang buod ng nagdaang araw. Umatake ang depensa ng Ukraine sa malawak na bahagi ng Russia sa isang gabi. Dagat Caspian na may mga barko ng logistikang militar ng Iran at Russia, refinerya ng langis sa Tyumen at bodega ng Wildberry sa Yekaterinburg lampas ng Ural. Air defense at drone bodega sa Rostov, 14 na barko nawasak sa isang linggo. Sa mga logistical na pasilidad ng pinakamalaking Russianong marketplace, ayon sa mga konserbatibong pagtataya, 60 bilyon rubel. Tumigil na rin ang pantalan ng Novorossiysk dahil dito may hindi ka panipaniwalang nangyari sa Omsk.
Ang kaalyado ni Vladimir Putin sa CSTO, si Pangulong Tokayev ng Kazakhstan ay pinayuhan siyang ihinto muna ang digmaan. Hindi lang dahil may simpatya sa Ukraine, kundi dahil ang pag-atake natin sa Russian Novorossiysk ay huminto rin sa export ng langis ng Kazakhstan kaya napilit ang bawasan ng Astana ang produksyon nila. Ang digmaan na pinamunuan ni Putin na itinatago niya ang mga epekto nito sa lahat ng nasa paligid ay ngayon tumatama na rin sa bulsa kahit ng kanyang mga tila pinakamalalapit na kaalyado. Kasama rin ang European Union na kumukumpiska at nagbebenta ng langis ng Russia mula sa mga shadow tanker at ang Romania na 2 araw ng sunod-sunod na papabagsak ng mga drone gamit ang mga F-16 nito. Nagiging malinaw na humihigpit ang singsing sa paligid ng Rusya ni Putin mula sa lahat ng panig. At nagsisimula ang lahat sa ating mga Ukrainian na drone operator na gabi-gabi ay umaabot na mas malayo. Ngayon, umaabot na sila hanggang Caspian at Ural. Dito ako maglalagay ng 3 tuldok, isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.